Hi guys! So today's video, gumawa na naman tayo ng panibagong recipe, isang tinapay. So, ang dami nating harina. So, ngayon guys, papakita ko lang sa inyo paano ako gumagawa ng dough. So, meron ako ditong 20 grams na yeast. Tapos, maligamgam na tubig. Then, konting asin, konting asukal. So, kapag gumagawa ako ng dough, lagi kong inuuna yung yeast na binababad ko muna siya. Na hinahayaan ko siyang mag-bubbles. Kapag nag-bubbles na siya, tsaka ko siya hinahalo dun sa harina. So, kapag gumagawa ako ng dough, guys, wala talaga akong eksaktong sukat. Patsamba-tsamba lang talaga to, guys. Bahala na. Minsan maayos naman, minsan hindi. Pero mostly ganito yung proper na ginagawa ko talaga. Tinutunaw ko muna yung yeast at saka asukal at yung asin na magkakasama sa maligamgam na tubig at ililip ko siya ng mga at least 5 minutes. At hanggang sa mag-bubbles ng ganito guys, bago ko siya ihalo sa harina. Kasi aalsa talaga yung inyong dough kapag ganyan ang ginawa nyo. So, hindi ako guys talagang baker, talagang patsamba lang ang meron ako. So, ayun, nilagay na natin ang ating yeast na binabad, na pinaalsa. Ihalo na natin siya sa harina. And naglagay din nga pala ako ng konting baking powder. Hindi ko na siya napakita, pero hinalo ko na siya dun sa harina guys. Nung strain natin yung ating harina, hinalo ko na din dyan yung baking powder. Isang kutsaritang baking powder. And then, imamasa na natin siya ng mano-mano sa ating kamay. Mas maganda guys kung meron kayong mixer talaga na pang dough kasi mas magaan yon, mas madali sa buhay natin, hindi na masakit sa kamay. Kasi yung paggagawa talaga ng dough na tinapay, isang pinakamahirap yung pagmamasa. So, hinati-hati ko na to ng 4. Then, leave ko siya ng 3 hours. Nilagay ko siya ng kumot. Kinumutan ko siya guys. So, ayan na. Umalsa na nga. Nakalimutan ko ipakita. Naglagay din ako ng butter para ihalo yan. Ayan. Naglagay ako ng konting butter. Then, imamasa natin siya ulit. And then, we leave it again for 1 hour at least bago natin siya buuing tinapay. So, bahala na kayo kung anong design ang gusto nyo. So, ngayon, ang gagawin ko dito is para siyang yung cinnamon na ginawa ko nung nakaraan. Pero ang feeling na nilagay ko is yung halewa. Gawa siya from sesame seed, butter, na merong asukal at gatas. So, napaka-importante talaga kapag gumagawa tayo ng tinapay na mapaalsa natin yung dough natin. Kasi kapag umalsa yung dough natin na ginawa, is talaga namang success yun. So, papahingayin natin to ulit at least 1 hour para umalsa siya ulit. And then, ayan, kinumutan natin siya ulit. Importante yung warm temperature kapag tayo ay gumagawa ng dough. So, hilig ko lang talagang gumawa ng mga kung ano-anong tinapay, mga sweet, dessert, ganon. Kaya, yun, kapag may nakikita ako something sa Facebook or sa TikTok na recipe, ginagaya ko siya, guys. Then, ayan, ay, Diyos ko, nagkabulol-bulol na ako. So, ayun, pinagpatong-patong lang natin siya, guys. Minasan natin siya ng flat, and then pinagpatong ko siya 4 na patong. Pero bawat patong nilalagyan ko siya ng butter para hindi siya magdikit-dikit. Then, ito yung halewa na sinasabi ko sa inyo guys, na may pistachio, milk, at saka asukal. Halewa, isa sa mga dessert ng Arab. So, ayan. Ni-roll na natin siya guys, and then ikakat natin siya. Naglagay din ako dito ng butter sa ating pan. And then, hatiin ko na to ng 5 peraso. Makapal yung gagawin ko, malaki. Then, hindi natin siya agad ilalagay sa ating oven. Kailangan ko siyang pahingahin at least 1 hour ulit para umalsa muna yung tinapay. Cover natin siya ulit at lalagyan ng kumot, papahingahin natin. So, may natira pa tayo guys na dough. Ang gagawin ko naman dito is gagawin ko na siyang tinapay, plain bread. Ay, maglalagay pala ako ng pasas. Dried grapes, ayan. Para magiging English cake siya. English cake. Oh my God. Ayan guys, ginawa ko na siyang normal na tinapay. Hindi ko na siya papalawanan nung halewa. Kasi yung halewa kasi guys, sobrang tamis. Natatamisan ako nung sobra. So, ayan, niroll na natin siya guys. Then, lagay din natin siya sa pan. Papahingahin din natin siya at least 1 hour kasama nung ating ginawa kanina. So, nagay din tayo ng sesame seed sa top.
Ayun, hinimas na talaga guys. Kaya dapat pag nagagawa kayo ng dough, siguro dun yung mga kamay ninyo is malinis. So, ayan. Cover na natin siya at pahingahin natin ng 1 hour bago natin siya ilagay sa ating mga oven. So, ito na yung dalawang ginawa natin. At after 1 hour, ito na siya guys. Lagay na natin siya sa ating oven. So, malaki to guys. So, pag sasamahin ko na silang dalawa dyan, pagsasabayin ko na. Then, it's done. Naglagay din pala ako ng chocolate toppings. And then, ito naman yung bread na ginawa natin kanina. Then, ito naman yung ating bread. Kinalabasan niya para siya yung loaf bread na nilagyan ng pasas. Pasas filling. So, masarap din siya guys. So, try at home na. Pachamba recipe na naman. And that's all guys. Thank you for watching.